Sa isang malalayong baryo sa bundok, isang batang ipinanganak ang nagdala ng kakaibang alon ng takot at pag-aalala sa mga residente. Si Amara, isang batang babae na may itsura ng isang normal na bata, ngunit ang kanyang mga mata ay may lihim na pahayag, isang pahayag ng kadiliman. Ang kanyang ina, si Lila, ay isang dalubhasang manggagamot sa kanilang komunidad, subalit hindi alam ng mga tao na may nakatagong sumpa sa kanilang angkan. Si Lila, bagamat isang mabait at tapat na tao, ay ipinanganak sa isang pamilya ng mga aswang, mga nilalang na may kakayahang magbago ng anyo at mang-akit ng kaluluwa upang magpatuloy ang kanilang buhay. Ito ang lihim na hindi alam ng karamihan. Nais ni Lila na magtago sa ilalim ng anino ng kanyang pamilya, ngunit hindi niya maiwasang magmana ng ilang mga kakayahan. Nang ipanganak si Amara, siya ay ipinanganak na may mga kakaibang katangian, mga senyales na may dalang dugo ng isang aswang. Sa murang edad, si Amara ay nagpapakita ng mga kakayahang hindi pangkaraniwan. Isang gabi, habang naglalakad sa kabubatan kasama ang kanyang ina, nakatagpo siya ng isang ligaw na hayop na inatake ang kanilang alaga. Sa kabila ng kanyang murang edad, si Amara ay hindi nagdalawang isip na gamitin ang kanyang kakayahan upang patumbahin ang hayop. Naging isang pagsubok sa kanyang ina ang hindi pagkontrol sa kapangyarihan ni Amara, at doon niya natutunan na hindi lamang ang lahi ng kanyang ama ang magtatakda ng kinabukasan ng batang ito, kundi pati na rin ang mga anino ng kanyang lahi. Habang lumalaki si Amara, nagsimula ng magpakita ang iba pang mga kakayahan. May kakayahan siyang magpamalas ng kaguluhan at takot sa mga hayop at tao sa paligid. Ngunit sa bawat paggamit ng kanyang kapangyarihan, nararamdaman niyang ang kanyang puso ay unti-unting nagiging malamig at matigas, ang ilang mga bahagi ng kanyang pagiging tao ay unti-unting nawawala. Si Lila, bagamat natatakot sa mga magaganap, ay nagpasya na itago ang lahat ng ito mula sa mga mata ng komunidad. Hindi siya maaaring mawalan ng anak. Upang protektahan si Amara, siya'y nagsimulang magtago sa mga madilim na bahagi ng kabubatan. Sa kanyang mga mata, si Amara ay hindi isang nilalang na kailangang ipagtabuyan, kundi isang batang nangangailangan ng gabay upang matutunan ang tunay na kahulugan ng kanyang kapangyarihan at kung paano ito kontrolin. Isang araw, habang ang dalawa ay naglalakad pa uwi mula sa isang liblib na bayan, nakatagpo sila ng isang estranghero. Isang matandang babae, may puting buhok at nakasuot ng mahabang puting damit, ang lumapit sa kanila. May mga mata siyang puno ng karunungan at misteryo. Ang matandang babae ay tinanong sila kung sino sila at kung ano ang ginagawa nila sa kabubatan. Si Lila, bagamat may kabang nararamdaman, ay hindi pinansin ang mga alalahanin. Kami po ay mag-ina lamang. Wala po kaming masasamang intensyon, sabi ni Lila, at nagsimula silang maglakad palayo. Ngunit ang matandang babae ay hindi tumigil. Alam ko kung ano ang inyong pinagdadaanan, ang sabi niya, ang tinig ay malalim at puno ng sikreto. Si Amara ay hindi isang ordinaryong bata. Siya ay may higit pang kahulugan sa inyong lahi. Si Lila ay nagulat at natakot, ngunit sa isang iglap, napansin niyang ang batang si Amara ay tila naglalabas ng isang kakaibang enerhiya, isang enerhiya na hindi kayang ipaliwanag ng kahit sino. Ang matandang babae ay ngumiti, ngunit hindi sa isang paraan na nagpapahiwatig ng kabutihan. Hindi ko kayo susundan, ang matandang babae ay nagpatuloy, ngunit, ang inyong pamilya ay may mga susunod pang pagsubok na darating. Hindi ninyo maiiwasan ang inyong kapalaran. Sa mga susunod na linggo, patuloy na lumakas ang pakiramdam ni Lila na si Amara ay hindi pangkaraniwan. Isang gabi, habang natutulog si Amara, nagsimula itong maglakad palabas ng bahay. Ang mga mata ni Amara ay nagningning ng kakaibang liwanag, at ang kanyang katawan ay parang tinatangay ng isang malakas na hangin. Si Lila, na nagising mula sa matinding kaba, ay sumunod sa kanyang anak sa dilim ng kabubatan. Doon, sa gitna ng kadiliman, isang bagong lihim ang napansin ni Lila. Nakita niyang may mga alon ng enerhiya sa paligid ni Amara, parang may puwersa na sumusubok hilahin siya patungo sa isang hindi nakikitang lugar. Amara, ang tawag ni Lila. Hindi ko alam kung anong nangyayari sa iyo, ngunit kailangan mo akong pakinggan. Sa pagkakataong iyon, si Amara ay huminto. Lumingon siya kay Lila, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi na ang mga mata ng batang ipinanganak sa kanyang sinapupunan. Ang mga mata ni Amara ay may kasamang-kasamang dilim, ang isang aswang na hindi matitinag. Habang lumalago ang kapangyarihan ni Amara, ang takot ni Lila ay patuloy na lumalala. Ang bata na kanyang ipinanganak at inaalagaan, na sana'y maging simbolo ng pag-asa, ay unti-unting nagiging simbolo ng takot sa kanilang baryo.
Sa bawat gabi, si Lila ay natatakot na baka magtulungan ang kanyang anak at ang mga nilalang mula sa dilim na siyang magbabalik sa kanila sa isang mas matinding pagkawasak. Alam niyang may nagbabadya pang mas malupit na kapalaran para kay Amara at para sa kanilang pamilya. Isang gabi, habang si Amara ay natutulog, dumating ang isang estranghero na naglalakad mula sa kabundukan. Isang matandang babae na may puting buhok at mata ng karunungan ang lumapit sa bahay ni Lila. Siya ay si Mirada, isang kilalang mambabarang sa kalapit na bayan. Isa siyang alagad ng mga mahiwagang nilalang at nagtataglay ng matinding kapangyarihan, ngunit hindi tulad ng ibang mambabarang, si Mirada ay may isang layunin na makapag-ayos ng mga buhay na nawasak ng madilim na kapangyarihan. Si Mirada ay may malalim na kaalaman tungkol sa mga lahi ng aswang at iba pang mga nilalang ng kadiliman. Minsan na niyang narinig ang mga kwento tungkol sa pamilya ni Lila at ng batang si Amara. Ang mambabarang ay nakapansin ng kakaibang sinag na nagmumula sa batang aswang, isang sinag ng potensyal na makapagpabago sa kapalaran ng mga mambabarang at aswang. Dahil sa kanyang malalim na karunungan, alam ni Mirada na may isang pagkakataon pa na matutulungan si Amara. Ngunit upang magtagumpay, kailangan niyang isakripisyo ang kanyang sarili at itaguyod ang isang hindi pangkaraniwang pagkakaibigan sa batang aswang. Nais ni Mirada na ipakita kay Amara na ang mga nilalang ng dilim ay hindi kailangang magdala ng kasamaan, kundi maaari silang magkaroon ng pagkakataon na maging bahagi ng mas maliwanag na mundo. Bago magtagal, nakipag-usap si Mirada kay Lila. Alam ko ang pinagdadaanan mo at ang iyong anak ay may kapangyarihan na hindi mo pa kayang intindihin. Subalit ang kanyang tadhana ay hindi pa natatapos. May pagkakataon pang mapagtutulungan natin siya upang matutunan kung paano gamitin ang kanyang mga kakayahan para sa kabutihan. Hindi siya kailangang magtuloy sa madilim na landas. Si Lila, bagamat natatakot, ay nagsimula ng mag-isip. Hindi niya kayang mawala si Amara at hindi niya kayang gawing mag-isa ang kanyang anak sa mundong puno ng mga panganib. Sa halip na tanggihan si Mirada, tinanggap niya ang alok ng mambabarang. Nagpasya siyang ipagkatiwala kay Mirada ang pagpapalaki kay Amara, sa pag-asang maitataguyod pa rin ang isang mas maliwanag na landas para sa kanyang anak. Isang gabi, habang si Amara ay natutulog, kinuha ni Lila ang kamay ng batang aswang at dinala siya sa harap ni Mirada. Si Amara ay hindi alam ang tunay na layunin ng kanilang pagbisita, ngunit naramdaman niya ang isang kakaibang koneksyon sa matandang babae. Si Mirada ay nagpakita ng isang malalim na ngiti na may kabuntot na pag-asa at pangako. Amara, ang tinig ni Mirada ay malalim at puno ng karunungan. Hindi mo na kailangan maglakbay ng mag-isa sa landas ng dilim. May paraan upang maituwid ang iyong kapalaran. Ang iyong mga kakayahan ay isang pagpapala, hindi isang sumpa. Ang iyong kapalaran ay hindi pa natutukoy at nasa iyong mga kamay ang pagbuo ng iyong landas. Nang marinig ito ni Lila, pakiramdam niya ay may malaking kargang nawala mula sa kanyang mga balikat. Ang matandang babae ay nagdala ng liwanag sa kanilang madilim na landas, at siya'y umaasa na sa kabila ng lahat ng ito, magkakaroon pa ng pagkakataon si Amara na makapagbago. Sa susunod na mga araw, sinimulan ni Mirada ang pagtutok sa batang aswang. Bawat hakbang ni Mirada ay isang pagsasanay na naglalayong baguhin ang pag-isip at puso ni Amara. Tinuruan niya ang bata kung paano makontrol ang kanyang mga kapangyarihan, at ipinaliwanag kung paano gamitin ang mga ito nang hindi nagiging sanhi ng pagkasira o takot sa iba. Ang mga gabi ni Amara ay punong-puno ng mga panaginip na tila nagdadala sa kanya sa isang mas malalim na kaalaman tungkol sa mga nilalang ng kadiliman at liwanag. Minsan, nararamdaman niyang ang kanyang katawan ay nababalutan ng isang matinding enerhiya, at sa kabila ng kanyang takot, may isang bahagi ng kanyang sarili na nagsasabing maaaring may mas mataas na layunin siya sa mundong ito. Si Lila, bagamat malungkot na lumisan mula sa kanyang anak, ay nakaramdam ng pag-asa. Si Mirada ay isang gabay na may kakayahang turuan si Amara ng tama at mali. Ang dalawa ay hindi lamang nagtulungan upang alisin ang madilim na aspeto ng buhay ni Amara, kundi para mapagtibay din ang kanilang relasyon, bilang mga nilalang na may kapasidad magbago. Matapos ang isang mahaba at masalimuot na pagninilay, dumating na ang oras para kay Amara na iwan ang kanyang ina at lumipat sa tahanan ni Mirada. Si Lila, bagamat malungkot at puno ng panghihinayang, ay napagpasyahan na ang desisyon ay para sa kabutihan ng kanyang anak. Hindi maipaliwanag ni Lila ang bigat ng kanyang puso habang pinapanood ang paglakad ni Amara at si Mirada papalayo mula sa kanilang tahanan.
Ang bawat hakbang na ginawa ni Amara ay parang isang hakbang patungo sa isang masalimuot na bukas, isang bukas na puno ng pagdududa, takot, at kasaysayan. Ang paglalakbay patungo sa tahanan ni Mirada ay tumagal ng ilang araw, at sa bawat oras na lumilipas, lalong nakaramdam si Amara ng kaba. Wala siyang alam tungkol sa tunay na layunin ni Mirada at kung anong uri ng pagsasanay ang siya'y sasailalim. Ngunit may isang bagay na hindi maipaliwanag si Amara. Ang kanyang puso ay tila humuhugot ng lakas mula sa dilim ng kabubatan, at ang lahat ng mga nilalang sa paligid ay parang nagmamasid sa kanya. Habang sila'y patuloy na naglalakbay, hindi maiwasan ni Amara na magtaka kung paano magkakaroon ng pagbabago sa kanyang buhay. Ang pagkakaroon ng mga kakayahan na siya'y ipinanganak na may taglay ay nagdulot sa kanya ng maraming katanungan. Bakit siya? Bakit siya ang pinili upang magdala ng kapangyarihan ng aswang? Hindi ba't dapat ang isang batang katulad niya ay mayroong mas magaan na buhay? Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, siya ay natututo ng magtiwala kay Mirada. Sa huli, nakarating sila sa isang liblib na lugar, malayo sa kabihasnan ng bayan. Ang tahanan ni Mirada ay matatagpuan sa isang madilim na kabubatan, kung saan ang mga puno ay may mga hugis na hindi pangkaraniwan, at ang hangin ay may malamig na amoy. Ang bahay ni Mirada ay isang lumang kubo na nakatago sa ilalim ng matataas na puno, na may pader na yari sa mga bato at mga halamang umaabot hanggang sa kisam. Tila isang lugar na hindi naabot ng oras, at ang bawat sulok ay may masalimuot na kasaysayan na tanging ang matandang mambabarang lamang ang nakakaalam. Pagpasok nila sa loob ng kubo, si Amara ay nagulat sa mga gamit na naroroon. Ang bawat sulok ng tahanan ni Mirada ay puno ng mga misteryosong bagay, mga amulets, mga kahon na may mga inskripsyon, at mga halaman na may kakaibang anyo. Ang mga pader ay puno ng mga simbolo ng mga sinaunang ritual at mga aklat na puno ng mga lihim na kaalaman. Sa isang sulok, may isang altar na puno ng mga halamang gamot, at sa kabilang dako ay may isang lumang salamin na nagsisilbing pagninilayan ng mga espiritu. Si Mirada ay nagpatuloy sa pagtuturo kay Amara ng mga pangunahing kaalaman tungkol sa kanyang mga kakayahan. Ang pagiging aswang ay hindi lamang isang sumpa. Ang sabi ni Mirada, habang pinapakita, hindi ka pwedeng basta na lang magpakawala ng enerhiya ng walang kontrol. Ipinakita ni Mirada kay Amara ang mga kakayahan ng isang mambabarang, kung paano makipag-ugnayan sa mga espiritu at mga nilalang ng kabubatan, kung paano mag-imbento ng mga ritual na may kinalaman sa kalikasan at mahika. Ang mga nilalang ng kagubatan, gaya ng mga engkanto, diwata, at mga espiritu ng mga hayop, ay maaaring magbigay ng gabay kay Amara, ngunit ang lahat ng ito ay may kapalit. Ang bawat ritual ay may kasamang sakripisyo, at ang bawat desisyon ay may epekto sa kalikasan at sa mga buhay ng mga tao sa paligid. Habang tumatagal, naramdaman ni Amara ang unti-unting pagbabago sa kanyang katawan. Hindi na siya ang batang Amara na ipinanganak sa isang mundong puno ng takot. Ang mga katanungan niya ay nagsimulang maging mas malinaw. Bakit hindi siya maaaring maging isang mambabarang na may malasakit sa kapwa? Bakit hindi siya maging isang tagapagtanggol ng kalikasan, sa halip na isang takot na nilalang ng dilim? Subalit hindi madali ang pagtanggap sa mga bagong kaalaman na ipinapasa sa kanya ni Mirada. Sa mga unang linggo, si Amara ay nakaramdam ng matinding sakit sa kanyang katawan. Ang mga enerhiya na ipinapasa sa kanya ay tila nagiging magaan ngunit komplikado. Ang bawat hakbang patungo sa mas malalim na kaalaman ay nagiging isang matinding pagsubok, isang pagsubok ng kontrol at pagtanggap sa kanyang bagong pagkatao. Naisip ni Amara kung darating pa ang panahon na magiging buo siya at magagamit ang kanyang mga kapangyarihan para sa kabutihan. Habang naririnig niya ang mga anino ng kagubatan na nagsasalita at nagtuturo, unti-unti niyang nauunawaan na ang kanyang pagiging aswang ay hindi isang sumpa kundi isang pagkakataon upang magbago at magtaglay ng mas mataas na layunin. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, may mga alon ng takot pa rin na patuloy na pumapalibot kay Amara. Ang pagiging aswang ay isang mabigat na burden. Ang bawat hakbang na ginawa niya sa bahay ni Mirada ay parang isang hakbang patungo sa dilim, isang hakbang patungo sa hindi matukoy na bukas. Ang mga ritual na ito ay kadalasang mahirap at magaan sa simula, ngunit mabilis nilang natutunan ni Amara na ang mga sakripisyo na kaakibat ng bawat isa ay hindi biro. Habang natututo si Amara, nakikita niyang may ilang aspeto ng kanyang sarili ang tila nawawala, na pinapalitan ng mga kakaibang damdamin at mga senyales ng isang nilalang na hindi nakilala ng kanyang puso.
Isang gabi, habang naglalakad si Amara sa kabubatan upang magsagawa ng isang ritual ng pagpapalakas ng espiritu ng kalikasan, napansin niyang unti-unti siyang nasasanay sa mga komplikadong hakbang. Sa bawat hakbang, naramdaman niyang ang kanyang katawan ay nagiging mas malakas at mas matatag. Ang mga anino sa kabubatan ay tila nagmamasid sa kanya, ang mga hayop na naroroon ay tila may nararamdamang presensya ng isang nilalang na hindi tulad ng iba. Ang mga ito ay hindi natatakot kay Amara, kundi tila may uri ng respeto at paghanga sa kanya. Sa isang pagkakataon, nakatagpo si Amara ng isang nilalang sa kabubatan na hindi pa niya nakikilala. Isang dambuhalang nilalang na may katawan ng isang malaking alitaptap, ang mga mata ay kumikislap na parang mga bituin. Ang nilalang na ito ay hindi isang tao, at hindi rin ito isang aswang. Siya ay isang tagapag-alaga ng kalikasan, isang engkanto na may mahika ng pagbuo ng buhay. Ang engkanto ay lumapit kay Amara at nagsalita, "Hindi mo pa alam, bata, ang iyong tunay na lakas. May makapangyarihan kang kakayahan na magdala ng balanse, hindi lamang ng takot." Amara ay natigilan, ang kanyang mga mata ay nagdilim, at hindi alam kung anong ibig sabihin ng nilalang. "Ano po ang ibig niyong sabihin?" tanong ni Amara, na puno ng kalituhan. "Ang iyong kapangyarihan ay may dalawang mukha," sabi ng engkanto. "Maaari mong gamitin ito upang magdulot ng kalusugan at buhay sa kalikasan, o maaari mong gamitin ito upang magdulot ng pagkawasak. Ang lahat ng iyong natutunan mula kay Mirada ay magsisilbing gabay mo. Ngunit ang pinakamahalaga ay ang iyong layunin at mga desisyon. Anong landas ang nais mong tahakin?" Sa mga salitang iyon, muling nag-alab sa puso ni Amara ang isang tanong na matagal na niyang iniwasan, ang kapangyarihan ba niya ay isang sumpa, o ito ba ay isang biyaya na nagbibigay ng pagkakataon upang mapabuti ang mundo? Dahil sa mga pagninilay na ito, nagsimula si Amara na magtangka ng mga eksperimento sa paggamit ng kanyang kapangyarihan. Isang gabi, habang siya ay nagtatrabaho sa isang ritual, nagpakawala siya ng isang matinding enerhiya sa kabubatan. Ang kanyang mga kamay ay kumikislap ng maliwanag na liwanag habang siya ay nagpapalabas ng enerhiya. Sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng kakaibang kasiyahan. Ang mga hayop sa paligid ay nagsimulang magtipon sa kanyang paligid, ang mga puno ay tila nagniningning, at ang mga bulaklak ay muling namulaklak sa kanyang mga paa. Ngunit sa kabila ng lahat ng magagandang epekto ng kanyang kapangyarihan, may isang bagay na hindi maikakaila, ang mga epekto ng paggamit ng sobrang lakas ay nagdudulot ng mga sakripisyo. Habang ang kalikasan ay tila nagbabalik ng kanyang mga layunin, si Amara ay nakaramdam ng labis na sakit sa kanyang katawan. Ang katawan ng isang aswang ay hindi kayang tiisin ang labis na enerhiya na ipinapalabas sa isang pagkakataon. Naisip ni Amara na ang lahat ng kapangyarihan na ito ay may presyo. Ang paggamit ng labis na lakas ay nagdudulot ng pagkawala ng enerhiya sa kanyang katawan, at ang pagkontrol nito ay isang mahirap na proseso. Habang siya ay humihingal, si Mirada ay dumating at tiningnan siya. "Amara, natutunan mo na ang mga unang hakbang. Ngunit tandaan mo, ang tunay na lakas ng isang mambabarang ay hindi nakasalalay sa lakas ng katawan kundi sa lakas ng kalooban. Kung hindi mo kayang kontrolin ang iyong kapangyarihan, magkakaroon ka ng panganib na mawala sa iyo ang iyong pagkatao." Ang mga salitang iyon ni Mirada ay nagbigay ng matinding aral kay Amara. Bagamat natutunan niyang gamitin ang kanyang kapangyarihan, napagtanto niyang ang totoong lakas ay ang kakayahang magpatawad sa sarili at magpatuloy sa landas ng kabutihan. Hindi sapat na may kapangyarihan, dapat mayroong puso at konsensya upang magamit ito ng tama. Habang lumilipas ang mga buwan, si Amara ay nagsimulang humarap sa pinakamalaking pagsubok ng kanyang buhay, ang pagtanggap sa kanyang tunay na pagkakakilanlan. Ang mga aral ni Mirada at ang mga kakaibang karanasan sa kabubatan ay unti-unting binago ang kanyang pananaw. Ang batang aswang na dati takot na takot sa kanyang kapangyarihan ay nagsimulang makaramdam ng lakas at tiwala sa sarili. Ngunit sa kabila ng kanyang lumalaking kapangyarihan, hindi pa rin niya matanggap ang buong kabuuan ng kanyang pagkatao. Si Amara ay nakaharap sa isang malupit na tanong, kung siya ay may kakayahang magdala ng kapangyarihan, bakit kailangan pa niyang magpatawad sa sarili? Bakit hindi siya pwedeng maging isang nilalang na sumusunod lamang sa mga natural na alituntunin ng mga aswang at mga mambabarang? Isang araw, habang si Amara ay naglalakad sa kahabaan ng kabubatan, nakatagpo siya ng isang batang babae na may kalungkutan sa mata. Si Andrea, isang batang taga-baryo na nawawala sa kanyang pamilya. Ang bata ay naglalakad ng mag-isa na tila may hinahanap.
Si Amara, na puno ng kabiguan at katanungan, ay hindi alam kung ano ang mararamdaman. Siya ay nahirapan sa pakiramdam ng kakulangan at kalungkutan sa kabila ng kanyang malalaking kapangyarihan. "Bakit ka malungkot, batang babae?" tanong ni Amara, na hindi alam kung anong uri ng tulong ang maibibigay sa kanya. Si Andrea ay tumingin kay Amara, at sa kabila ng lahat ng kabiguan, nakita niya ang isang uri ng malasakit na nagmumula kay Amara. "Hindi ko po alam kung nasaan ang aking pamilya," sagot ng batang babae, ang boses ay puno ng takot. "Na-miss ko sila. Wala na akong makausap." Habang ang batang si Andrea ay nagsasalita, si Amara ay nakaramdam ng isang malalim na koneksyon sa kanya. Sa kabila ng lahat ng kanyang kapangyarihan, ang isang simpleng tao na tulad ni Andrea ay nagbigay sa kanya ng bagong pananaw. Hindi kayang palitan ng kapangyarihan ang mga mahahalagang koneksyon sa buhay, ang pagmamahal, pagkalinga, at ang pakiramdam ng pagiging buo. Sa isang iglap, napagtanto ni Amara na ang tunay na lakas ng isang aswang ay hindi nakasalalay sa kanyang kapangyarihan, kundi sa kanyang kakayahang magpatawad, magbigay, at magmahal. Ibinukas sa kanya ng pagkikita kay Andrea ang tunay na layunin ng kanyang buhay. Hindi na siya dapat matakot sa kanyang kalikasan, kundi gamitin ito upang magbigay ng tulong at proteksyon sa mga nangangailangan. Hindi siya isang nilalang ng takot, kundi isang nilalang na may kakayahang magbigay ng liwanag sa madilim na mundo. Nagtanong si Amara sa sarili, bakit ko dapat gawing armas ang aking kapangyarihan kung maaari kong gawing tulong ang mga ito para sa iba? Nagsimulang magbago ang kanyang pananaw. Habang tinutulungan ni Amara si Andrea, nagsimulang makita ng batang aswang ang mas mataas na layunin ng kanyang buhay. Dahil sa lakas ng koneksyon ni Amara kay Andrea, nagsimula siyang makipag-ugnayan kay Mirada upang talakayin ang bagong pagkakaintindi sa kanyang kapangyarihan. "Mirada," ang tinig ni Amara ay matatag, "natutunan ko na hindi ko kailangang takutin ang mga tao. Ang tunay na lakas ay nasa pagmamahal at malasakit." Si Mirada ay tumingin kay Amara, at sa mga mata ng matandang mambabarang, nakakita siya ng isang uri ng pagbabago na hindi pa niya nakikita noon. "Amara," ang sabi ni Mirada, "ang iyong lakas ay hindi nasusukat sa kung anong kayang mong gawin, kundi sa kung anong magagawa mo para sa iba. Ang tunay na pagsubok sa iyong buhay ay kung paano mo gagamitin ang iyong mga kakayahan upang magdulot ng kabutihan." Dahil dito, nagsimula si Amara na magtulungan sa mga taong nasa paligid niya. Pinili niyang gamitin ang kanyang kapangyarihan hindi upang magdulot ng takot, kundi upang magbigay ng proteksyon at tulong. Habang siya ay nagtutulungan kay Andrea at sa iba pang mga tao sa kanilang baryo, ang kanyang kapangyarihan ay nagsimulang magbago. Nagsimula siyang magbalik loob sa kalikasan, at natutunan niyang pagalingin ang mga sugatang hayop, magbigay ng proteksyon sa mga nakakaranas ng panganib, at tulungan ang mga taong nawawala sa landas. Ang mga pagsubok ni Amara ay hindi natapos dito. Sa bawat hakbang, si Amara ay natututo at nagkakaroon ng mas malalim na pagkaunawa sa kanyang mga kakayahan at sa halaga ng pagmamahal at malasakit. Ang pagsubok na ito ay hindi lang para sa kanyang sarili, kundi para sa lahat ng nilalang na naapektuhan ng kanyang kapangyarihan. Habang patuloy ang paglalakbay ni Amara sa pagtuklas at pagpapaunlad ng kanyang kapangyarihan, dumarating ang isang hindi inaasahang hamon, ang kanyang nakaraan. Ang mga alaala ng kanyang buhay bago siya lumipat sa tahanan ni Mirada ay nagsimulang bumangon muli. Ang mga tanong na hindi pa niya nasasagot, mga pangarap na hindi pa natutupad, at mga sugat na matagal nang iniiwasan ay nagsimulang magbalik. Ang kanyang pagkatao ay tila naguguluhan, at ang mga sagot na hinahanap niya ay nagsimulang magmukhang malabo. Isa sa pinakamalaking bahagi ng kanyang nakaraan ay ang relasyon niya sa kanyang ina, si Lila. Hindi naging madali ang kanilang pag-iisa. Habang lumalaki si Amara, ang relasyon nila ni Lila ay puno ng takot at pagkabahala. Bilang isang aswang, laging nandoon ang takot na baka magbago si Amara at magdulot ng pinsala sa kanilang komunidad. Si Lila, bagamat may pagmamahal kay Amara, ay nagkaroon ng takot at pangarap na hindi matutugunan. Ang kanyang ina ay nagdesisyon na ibigay siya kay Mirada upang matutunan ang mga kaalaman ng mambabarang, isang hakbang na nagbukas ng mas malalim na sugat kay Amara. Isang gabi, habang naglalakad sa kagubatan, nagkaroon ng pagkakataon si Amara na mag-isa at magnilay-nilay tungkol sa mga nangyari sa kanyang buhay. Ang malamlam na buwan ay nagbigay ng liwanag sa daan, at ang hangin ay may amoy ng pagkabigo at takot. "Bakit ba ako kailangan magsimula muli?" tanong ni Amara sa sarili, habang nakatingin sa mga bituin. "Bakit kailangan kong iwan ang aking ina? Bakit ako ipinanganak na may ganitong kapangyarihan?"
Sa pagninilay na ito, nagkaroon siya ng pagkakataon na magpatawad sa sarili. Nakita niya na ang kanyang mga takot, mga pangarap, at mga kakayahan ay bahagi ng isang mas malaking layunin. Hindi niya kayang baguhin ang nakaraan, ngunit kayang-kaya niyang baguhin ang kanyang pananaw at gamitin ang mga natutunan upang magdulot ng kabutihan. Habang siya ay naglalakbay, nakatagpo siya ng isang grupo ng mga nilalang na nakaranas ng mga pagsubok. Ang mga nilalang na ito ay mga bata, matanda, at iba pang mga tao na nawalan ng tahanan, ngunit ipinaglalaban ang kanilang karapatan at ang kanilang buhay. Sa pagkikita ni Amara sa kanila, nakita niya ang mga alaala ng kanyang ina at ang mga sakripisyo na ginawa nito upang maprotektahan siya. Nagkaroon siya ng mas malalim na pagkaunawa sa lahat ng nangyari sa kanila, ang takot na naramdaman ng kanyang ina at ang matinding pagmamahal na ipinagkaloob nito sa kanya. Sa mga susunod na araw, nagdesisyon si Amara na muling makipagkita kay Lila. Ang kanilang unang pagkikita pagkatapos ng matagal na panahon ay puno ng mga emosyon. Si Amara ay naglalakad papunta sa bahay ng kanyang ina, ang kanyang puso ay puno ng pagkabalisa at kalituhan. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, siya ay natutong magpatawad. Nanay, ang tinig ni Amara ay puno ng kabiguan at pagnanais ng pagkakasundo. Alam ko na hindi mo ako kayang tanggapin ng buo noong una. Hindi ko rin alam kung paano kita papatawarin, ngunit alam ko na kailangan kong gawin ito. Hindi ko kayang magpatuloy ng may galit sa puso. Si Lila, na matagal nang naghintay sa pagbabalik ng kanyang anak, ay tiningnan si Amara at dahan-dahang nagsalita, "Amara, alam ko na naging mahirap ang lahat. Hindi ko sana ginawa ang mga bagay na yon kung alam ko na magiging ganito ka. Lahat ng aking desisyon ay para sa iyo, upang maprotektahan ka mula sa mga panganib ng ating mundo." Habang nag-uusap sila, napagtanto ni Amara na hindi lahat ng desisyon ng kanyang ina ay batay sa galit o takot. Ang mga desisyon ni Lila ay mula sa isang lugar ng pagmamahal, isang pagmamahal na hindi kayang ipaliwanag ni Amara noon. Ang takot na dulot ng pagiging aswang ay nagbukas ng pinto ng mga malupit na hakbang, ngunit ang pagmamahal ay laging nandoon kahit na hindi ito nakikita. Ang kanilang pag-uusap ay hindi natapos sa isang simpleng kasunduan. Sa halip, nagsimula itong maging isang paglalakbay patungo sa pagpapatawad. Sa bawat salitang binanggit nila, unti-unti nilang naalis ang mga pagkakahiwalay. Hindi na sila nagmamasid mula sa distansya ng takot, kundi nagsimula silang magtulungan upang maunawaan ang isa't isa. "Ipinagpapatawad ko na po kayo, nanay," ang sabi ni Amara, ang kanyang mata ay puno ng luha, ngunit ang puso ay magaan. "At sana ay magpatuloy tayo sa pagtanggap sa isa't isa." Si Lila, na hindi na kayang magpigil ng luha, ay yumakap kay Amara. "Patawarin mo ako, anak. Hindi ko alam kung paano ka magiging buo, ngunit natutunan ko na mas mahalaga ang pagiging buo sa loob kaysa sa anumang kapangyarihan." Matapos ang kanilang emosyonal na pagkakasundo, si Amara ay nagsimulang magbago sa mas malalim na paraan. Ang mga sugat na dulot ng kanyang nakaraan ay unti-unting napapagaling, at ang mga tanong na matagal niyang iniiwasan ay nagsimula ng makatagpo ng kasagutan. Gayunpaman, sa kabila ng kanyang mga hakbang patungo sa kapatawaran at kalinawan, may isang bagay na patuloy na sumusubok sa kanyang lakas. Ang mga madilim na puwersa na nagbabantang sirain ang kanyang bagong buhay at ang lahat ng itinaguyod niyang kabutihan. Sa bawat hakbang ni Amara, isang puwersa mula sa kanyang nakaraan ang muling dumating, nagdudulot ng banta hindi lamang sa kanyang buhay kundi sa buong komunidad. Ang mga aswang mula sa isang lihim na samahan ng mga makapangyarihang nilalang ay nagsimulang magtangka na manghimasok sa mundo ni Amara. Ang mga nilalang na ito, na nagtataglay ng mga mas malupit na kapangyarihan, ay naglalayong maghiganti kay Amara at sirain ang lahat ng nagawa niyang kabutihan. Si Mirada, na matagal nang nagtuturo kay Amara ng mga sinaunang kasanayan, ay nagbigay ng babala, "Amara, ang mga puwersa ng dilim ay hindi mo matatakasan. Hindi mo kayang pigilan ang kanilang galit sa lahat ng mabuti mong ginagawa. Ang iyong pagnanais na magtulungan at magpatawad ay isang banta para sa kanila." Dahil sa mga banta ng mga aswang at mga madilim na nilalang, si Amara ay naharap sa isang napakalaking pagsubok, ang pagtanggap sa kanyang tungkulin bilang isang tagapagtanggol. Hindi siya lamang isang aswang na naghahanap ng balanse sa mundo. Siya ay isang tagapagtanggol na may misyon na pigilan ang mga puwersang magdudulot ng pagkawasak at dilim sa kanilang komunidad. Minsan, habang si Amara ay naglalakad patungo sa isang liblib na lugar sa kabubatan, nakita niyang ang mga nilalang ng dilim ay nagsimulang magtipon. Ang kanilang mga mata ay kumikislap ng pula, at ang hangin ay tila puno ng init ng galit.
Ang mga ito ay mga nilalang na nagtataglay ng matinding kapangyarihan, at ang kanilang intensyon ay maghasik ng takot sa mundo. Ang pinuno ng samahan, isang malupit na aswang na may katawan ng isang dambuhalang nilalang, ay nagpakita kay Amara. Amara, ang kanyang boses ay banta, alam namin ang iyong layunin. Ang iyong mga pangarap ng kabutihan ay hindi magtatagumpay. Maghanda ka na sa laban na wala kang kalaban-laban. Si Amara, bagamat natatakot, ay nagtipon ng lakas mula sa kanyang natutunang mga aral at mula sa mga alaala ng kanyang pamilya. Hindi ko kayang maniwala na ang pagnanasa ng kapangyarihan ay magdadala ng kaligayahan, sagot ni Amara, ang kanyang tinig ay matatag at puno ng lakas. Ang tunay na kapangyarihan ay hindi sa puot, kundi sa kabutihan at malasakit. Ang mga aswang at nilalang ng dilim ay nagsimulang mag-alsa laban kay Amara, ngunit siya ay hindi nagpatinag. Ang mga kasanayan na itinuro sa kanya ni Mirada ay nagsimula ng magbigay ng bunga. Ang bawat hakbang na ginawa ni Amara ay hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para sa lahat ng mga nilalang na umaasa sa kanya. Isang matinding labanan ang naganap sa kabubatan. Si Amara ay lumaban gamit ang lahat ng natutunan niyang mahika at mga ritual ng proteksyon. Ang kanyang mga kamay ay kumikislap ng liwanag at kapangyarihan na nagbigay daan upang pigilan ang mga puwersang naglalayong maghasik ng dilim. Ang bawat sigaw ng mga aswang ay sumabay sa ingay ng hangin, ngunit si Amara ay hindi tumigil. Ang kanyang katawan ay puno ng mga sugat, ngunit ang kanyang espiritu ay matibay. Habang ang mga puwersang dilim ay patuloy na lumalaban, si Amara ay nagsimulang makaramdam ng mas malalim na koneksyon sa kalikasan at sa mga nilalang na dati niyang tinulungan. Ang mga hayop ng kagubatan ay nagsimulang magtipon at sumuporta sa kanya. Ang hangin ay nagsimulang magdala ng lakas mula sa kalikasan, at ang mga puno ay tila nagbigay gabay upang ipaglaban ang tama. Sa huli, ang mga nilalang ng dilim ay napilitan ng umatras, hindi na kayang patagilid pa ang kanilang mga pangarap ng puot. Sa pagtatapos ng labanan, si Amara ay nakatayo sa harap ng kagubatan, ang kanyang katawan ay puno ng pagod, ngunit ang kanyang puso ay puno ng tagumpay. Hindi lamang siya nakaligtas mula sa mga madilim na puwersa, kundi napatunayan din niya sa kanyang sarili na ang kapangyarihan ay hindi dapat takutin o gamitin para sa pansariling kapakinabangan. Ang tunay na lakas ay nasa pagtanggap sa mga tungkulin na ipinagkaloob sa kanya at sa pagpili ng landas ng kabutihan. Matapos ang matinding laban at ang mga pagsubok na hinarap ni Amara, nakatagpo siya ng isang bagong pag-asa. Ang kanyang mga karanasan, ang kanyang pakikibaka sa dilim, at ang mga sakripisyo na ginawa niya upang ipaglaban ang kabutihan ay nagsimula ng magbunga ng isang mas maliwanag na bukas. Ang mga sugat na dulot ng mga laban ay hindi lamang pisikal, kundi pati na rin emosyonal, ngunit natutunan ni Amara na ang bawat sugat ay isang hakbang patungo sa kanyang pagpapalago at pagiging buo. Ang mga dating madilim na puwersa ay tuluyan ng napaatras, at si Amara ay naging simbolo ng pag-asa para sa mga nilalang na pinagmumulan ng takot at kawalan ng pag-asa. Hindi lamang siya isang aswang na itinatangi ng iba, kundi siya rin ay isang tagapagtanggol na may layuning magdulot ng liwanag sa madilim na mundo. Ang kanyang mga mata ay kumikislap ng karunungan at kalakasan, at ang kanyang puso ay puno ng malasakit at pagnanasa na tulungan ang iba. Ang pagbalik ni Amara sa kanyang komunidad ay hindi isang simpleng pag-uwi. Ito ay isang bagong simula, isang simula ng pagpapatawad, pagtanggap at pagbabago. Ang mga tao sa baryo na dati natatakot sa kanya ay unti-unting nagbukas ng kanilang mga puso. Ang mga dating kaaway ay naging mga kaalyado, at ang mga dating lihim ng takot ay unti-unting napawi. Si Amara, na ngayon ay isang simbolo ng bagong pag-asa, ay nagsimulang magtulungan sa iba upang magtulungan at magsimula muli. Bumalik siya kay Mirada upang ipagdiwang ang kanyang tagumpay, hindi lamang sa laban kundi pati na rin sa kanyang mas mataas na pag-unawa sa kanyang layunin sa buhay. Mirada, ang tinig ni Amara ay puno ng pasasalamat. Natutunan ko na ang tunay na lakas ay hindi sa kapangyarihan, kundi sa pagkakaisa at malasakit sa iba. Salamat sa mga aral na itinuro mo sa akin. Si Mirada ay ngumiti at nagbigay ng isang malamlam na sulyap kay Amara. Amara, ang sabi niya, ikaw ang patunay na ang bawat nilalang ay may kakayahang magbago at magdala ng liwanag sa mundo, kahit pa sa mga madidilim na oras. Ang iyong pagkakatalo sa mga madilim na puwersa ay hindi lamang para sa iyo, kundi para sa lahat. Sa mga susunod na taon, si Amara ay naging isang guro at gabay sa mga batang aswang na nais maghanap ng mas maliwanag na landas. Itinuro niya sa kanila na ang kanilang pagkakakilanlan ay hindi isang sumpa,
kundi isang biyaya na maaaring magdulot ng kabutihan at proteksyon sa iba. Ang kanyang buhay ay naging isang patunay na ang bawat nilalang, anuman ang kanilang pinagmulan, ay may kakayahang magbago at magdala ng kabutihan sa mundong ibabaw. Nagpatuloy ang kanyang paglalakbay, ngunit hindi na siya nag-iisa. Ang mga nilalang ng kagubatan, ang mga tao sa komunidad, at ang kanyang mga kaibigan ay nagsilbing gabay at lakas. Ang bawat hakbang na ginawa ni Amara ay nagbigay ng liwanag sa madilim na lugar, at sa bawat tao na kanyang natulungan, isang bagong simula ang nabuo. Sa wakas, si Amara ay nakatagpo ng kapayapaan. Ang kanyang nakaraan ay hindi na isang pasanin, kundi isang bahagi ng kanyang pag-unlad at paglago. Ang kanyang buhay ay hindi lamang isang kwento ng pakikibaka, kundi isang kwento ng pagmamahal, pagtanggap, at pagkakaroon ng bagong simula. Ang batang aswang na dating naglalakad sa dilim ay ngayon ay isang guro, tagapagtanggol, at isang simbolo ng pag-asa. Ang kanyang misyon ay hindi natapos, bagkus, nagsimula pa lamang. Si Amara ay naging isang gabay sa mga nilalang na nawawala at naguguluhan, at siya ang nagsisilbing liwanag para sa lahat ng nangangailangan ng gabay. Ang bawat hakbang niya ay isang paalala na sa kabila ng lahat ng dilim, mayroong liwanag, at ang bawat tao, anuman ang kanilang pinagmulan, ay may karapatang magsimula muli.